Eto na nga mga chong, marami tayong basketball updates. Isaac Go, isa sa naging problema ng Barangay Ginebra. Paul Garcia, bakit nga ba hindi nabigyan ng playing time ni Coach Tim Cone sa nakalipas nga na debut game ng Barangay Ginebra kagabi kontra Rain or Shine ni Las Painters? Ay bigo nga ang Barangay Ginebra na makuha ang panalo. Hindi nga naging maganda yung kanilang performance at ramdam na ramdam yung kanilang kakulangan sa team chemistry. Bukod dyan ay isa nga sa mga napansin ng Barangay Ginebra fans ay hindi nga nabigyan ng pagkakataon itong isa pa nilang rookie na si Paul Garcia na makapaglaro. Hindi nga ito nabigyan ng kahit ilang minuto man lang para makita ng Barangay Ginebra fans. Pero bakit nga ba nabangko itong si Paul Garcia? Ang sagot ay limitado lang yung player rotation ni Coach Tim Cone. Alam naman nating lahat mga chong na konting player lang ang ginagamit ni Coach Tim every game. At sa laro nga na yan kontra Rain or Shine ni Las Painters ay 8 players lang ang ipinasok ni Coach Tim Cone. Ang ending, nag-collapse ang Barangay Ginebra sa 4th quarter na naging dahilan ng kanilang pagkakatalo. Napagod nga yung kanilang mga key players dahil sa bigat ng kanilang playing time at naubusan nga ng minuto yung iba nilang mga players gaya nitong si Paul Garcia na makakatulong sana sa kanila. Yung isa nga nilang rookie na si RJ Abarrientos ay napakalaking playing time ang ibinigay ni Coach Tim Cone na 20 plus minutes. Pero nakapagtala lang ito ng 2 points at 2 rebounds. Kaya naman, marami nga nagsasabi na dapat sinubukan na lang ng Barangay Ginebra itong si Paul Garcia. Hindi naman maganda yung pinapakita nila RJ Abarrientos at iba pang mga players na napakalaking playing time ang inilalaro. Para sa akin mga chong, ay gaya nga ng sabi natin sa mga nakalipas nating video na mahihirapan talagang makakuha ng playing time itong si Paul Garcia sa Barangay Ginebra dahil napakarami niyang ang kaagaw sa backcourt rotation. Nandiyan si Scotty, Stephen Holt, RJ Abarrientos, Maverick Ahanmisi at iba pa. Si LA Tenorio nga, nakabisadong-kabisado yung triangle offense pero hindi nagamit dahil sa lalim ng kanilang backcourt rotation. Ano pa kaya itong si Paul Garcia na isang rookie at nangangapa pa sa triangle offense? Real talk lang tayo dito mga chong na mailap para kay Paul Garcia na makakuha ng minuto sa Barangay Ginebra. Kailangan talaga niyang i-work out at mag-double effort sa kanilang team practice at ipakita kay Coach Tim na deserve niya na makakuha ng playing time. Kilala nga natin itong si Coach Tim Cone. Hindi ito basta-basta nagbibigay ng playing time kapag bago ka pa lang sa kanyang kupunan, lalong-lalo na kapag isang rookie. Maliban na lang kung isa kang extraordinary player. At yan nga yung kinakailangang i-overcome nitong si Paul Garcia sa kanilang team practice. At may mga ilang players rin naman si Coach Tim na hindi nabigyan ng playing time sa simula. Gaya na lang nitong si Scotty Thompson. Parehas na parehas sila ng sitwasyon noon ni Paul Garcia na hindi nabibigyan ng playing time. Actually, sa second conference pa nabigyan ng minuto noon si Scotty Thompson. At possible na ganyan rin ang mangyayari dito kay Paul Garcia. Kailangan lang niyang idaan sa sipag at kuhanin yung tiwala ni Coach Tim Cone. Kung si Paul Garcia ay naghahanap ng playing time, ito namang si Isaac Go ay isa sa problema ng Barangay Ginebra. Sa nakalipas nga nilang debut game, ay halos lahat ng player ng Ginebra ay hindi naging maganda ang performance. At yung isa nga sa mga napansin ng Barangay Ginebra fans ay itong kanilang bagong big man na si Isaac Go. Mataas nga yung ine-expect ng Barangay Ginebra fans sa nasabing big man dahil ito lang naman yung magsisilbing papalit sa pwestong iniwanan ni Christian Stan Hardinger. Pero naiwan ngang disappointed ang lahat sa pinakitang performance nitong si Isaac Go
kung saan nagtala lang ito ng 2 points at 8 rebounds. Dahil sa kanyang 14 attempts, isang field goal lang ang kanyang naitala. Isa nga rin sa kapansin-pansin sa laro nitong si Isaac Goh ay napakadali nga lang nitong naitutulak sa loob ng painted area. Marami nga ang nagsasabi na para daw itong pinaliit na Greg Slaughter dahil sa lambot at madaling nalulusutan ang depensa. Nabanggit na natin bago pa yung debut game ng Ginebra na magiging problema nila yung kanilang front court position, especially pagdating dito kay Isaac Goh. At mukhang hindi nga tayo nagkamali dahil isa nga ito sa naging problema ng Barangay Ginebra kontra Rain or Shine. Madali nga lang itong naitutulak, tanging si Japet Aguilar lang yung naasahan ni Coach Tim. Kaya sa dulo, napagod na si Japet. Para sa akin mga chong, hindi naman talaga sa loob ng painted area ang laro nitong si Isaac Goh. Maganda nga yung ngangari ng Ginebra nang kumuha ng isang stretch big man. Ang problema, kapag hindi maganda yung shooting nitong si Isaac Goh, ay wala na nga siyang may contribute sa kanyang kupunan dahil wala nga itong post-up move. Dahil yung laro niya talaga ay perimeter to 3-point area. At yan nga yung problema ngayon ng Barangay Ginebra, lalong-lalo na nitong si Coach Tim Cone. Pero panigurado, lahat ng problema na yan ng Ginebra ay magagawan nila ng paraan. Maganda na rin yung nangyari dahil nakita nila ng maaga yung kanilang problema. Kaya maaga rin nila itong masusolusyonan. Kaya mga chong, ano ang masasabi nyo sa naging performance nitong si Isaac Goh at pagkakabangko ni Paul Garcia? I-comment mo lang dyan sa ibaba.